Napanganib namang mawalan ng tulong pinansyal ang mga retiradong sundalo matapos ipag-utos ni Pangulong Noynoy Aquino na buwagin na ang AFP Retirement and Separation Benefit System. Balitang hatid ni Ian Cruz. 32 taong sundalo si retired Staff Sergeant Dodong Deherio. Itong Enero, nakuha niya ang mahigit kalahati sa kanyang kontribusyon sa RSBS o Retirement and Separation Benefit System. Malaking tulong daw ang RSBS sa tulad niyang mga retirado. Diyan, dugot pawis ba pinagpuhunan mo dyan? Sa amin naman yung sahod pinanggalingan ng pera na ikinalta sa amin. So ibabalik naman nila sa amin. Pero sa Memorandum Order No. 90 na nilagdaan ni Executive Secretary Paquito Ochoa, hindi na isa katuparan ng RSBS ang mandato nito na maging self-reliant funding agency na magbibigay ng pinansyal na tulong sa mga retiradong sundalo. Kaya niutos ni Pangulong Noynoy Aquino na buwagin ang RSBS na binuo ng Presidential Decree 361 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang naging function lang is kukolektahin yung pera, i-invest, hopefully lumago. I think the basic design or the basic concept or the basic financial structuring of RSBS is already flawed. 5% ng sweldo ng isang sundalo ang napupunta sa RSBS. Kada buwan, nasa 120 milyong piso o 1.4 bilyong kada taon ang nakokolekta mula sa mahigit 100,000 sundalo. Pero hindi raw ito sapat para tugunan ang pangangailangan ng mga sundalo. Nasa 17 bilyon ang kabuang assets ng RSBS kung saan nasa 6 na bilyon ang liquid assets o mga perang naka-invest sa government financial institutions o bangko na maaaring makuha ng mga oras. Ang nalalabing assets, karamihan mga lupain gaya ng 4 na hektaryang reclaimed na lupa sa Asiana. 3 taon daw aabutin ang winding down period ng abolition kung saan ibebenta ang mga asset ng RSBS. Huwag magkaroon ng alarm among them na baka biglang sumugod dito, magwelga rito, o kaya kung ano-anong mabanggit. Yung disinformation ang kinatatakot ko rito. Nasa 126 ang empleyado ng RSBS, kaya problemado ang ilang empleyado na mawawalan ng trabaho. Yung mga grupo na to, 55, 45 pataas, baka mahirapan na sila maghanap ng trabaho. So, anong sentimiento nila? Ang sentimiento nila is, siyempre, mawawala sila na ng trabaho. Ian Cruz, GMA News.